Ang paraiso sa Pilipinas, isang liham mula sa anak ng general ng Israel, isang malaking pagyanig ang nagaganap ngayon sa Ministry ng Edukasyon at Ministry ng Depensa ng Israel. Hanggang sa taong 2025, ang bilang ng mga turistang Israeli na bumibisita sa Pilipinas ay biglang tumaas ng 513% kumpara sa nakaraang taon, isang hindi pa pernahang panlipunang penomenon. Lalo na, ang paglalakbay ng 20 natatanging mag-aaral mula sa prestihiyosong Harel International School kung saan hinuhubog ang mga susunod na leader ng Israel sa isang educational field trip sa Maynila ay nagdulot ng pagkamangha sa internasyonal na media. Ang Pilipinas ay isang paraiso sa lupa. Pakiusap, hayaan ninyo akong manirahan dito. Ito ang mga salitang binitiwan ni Yara, ang anak na babae ng isang mataas na ranggong general sa Israel Defense Forces. 3 araw pa lamang matapos tumapak sa Maynila, tinawagan niya ang kanyang mga magulang upang ipaalam na lilipat siya sa Pilipinas para mag-aral. Sa huling araw ng kanilang pamamalagi, gumawa pa siya ng maliit na kaguluhan nang magtago siya dahil ayaw na niyang umalis. Ano nga ba talaga ang nakita ng mga elitistang Israeli sa Pilipinas? Ang pangalan ko ay Yara. Ako ay 18 taong gulang at nakatira sa pinakamarangyang penthouse sa Tel Aviv. Mula sa aming sala, sa likod ng isang dambuhalang salaming pader, matatanaw ang walang katapusang asul ng dagat Mediteraneo. Ngunit kailanman ay hindi ko ito lubusang natamasa. Ang aking ama ay isang general na may mataas na ranggo sa Israel Defense Forces. Lihim ng estado ang pangalan ng kanyang partikular na unit, kaya hindi ko ito maaaring ibunyag. Ngunit kahit sa bahay, palaging nakasukbit sa kanyang tagiliran ang kanyang pistola, kahit sa pagtulog. Ang aking ina naman ay ang CEO ng isang pandaigdigang kumpanya ng security software at ang Harel International School na aking pinapasukan ay ang sinapupunan ng mga susunod na leader ng Israel. Ang matalik kong kaibigan, si Tamar, ay anak ng isang kasalukuyang miyembro ng Knesset habang ang ina ni Noam ay isang mahistrado ng Korte Suprema. Mula pagkabata, bihasa na kami sa 4 na wika, nag-aaral ng calculus at programming at kasabay nito ay sinasanay sa pagbaril at paggamit ng gas mask. Para sa mga tagalabas, marahil ay kainggitan nila ang aming buhay. Isang ultramodernong lungsod, mayayamang pamilya at isang garantisadong hinaharap. Ngunit alam namin na nabubuhay kami sa loob ng isang magarbong gintong hawla. Kapag kami ay kumakain ng tanghalian sa isang open-air cafe na may magandang tanawin, sapat na ang makakita kami ng isang bag na walang nagbabantay upang agad itong i-report. Sa tuwing papasok kami sa isang shopping mall, kailangan naming hayaan ang mga security guard na inspeksyonin ang aming mga bag. Para sa amin, ang tensyon ay kasing natural ng hangin na aming nilalanghap. Hindi ko malilimutan ang eksena sa aming silid-aralan noong araw na pagdesisyonan ang destinasyon ng aming field trip. Nasa kalagitnaan kami ng klase sa physics. Isang nakabibinging sirena ang umalingaw-ngaw. Sinisira ang katahimikan ng buong paaralan. Red alert. Lahat pumunta sa bomb shelter. Hindi kami nagsigawan. Ito ay isang pangkaraniwang pangyayari. Huminto kami sa pagsusulat. Maayos na yumuko sa ilalim ng aming mga mesa at pagkatapos, sa utos ng aming guro, tumakbo kami patungo sa ilalim ng lupang shelter sa dulo ng pasilyo. Ang tunog ng pagsara ng makapal na bakal na pinto ng shelter ay mabigat at nakabibingi. Sa dilim na iyon, kailangan naming maghintay ng 90 segundo. Sa itaas namin, maririnig ang mga mahihinang pagsabog habang hinaharang ng Iron Dome system ang mga paparating na rocket. Sa loob ng maalikabok na shelter, nagsalita ang aming class advisor, si Ginang Galia, na pagdesisyunan na ang destinasyon ng field trip ngayong taon. Pupunta tayo sa Maynila, Pilipinas. Agad-agad, napuno ang shelter ng mga bulungan na mas malakas pa kaysa sa tunog ng mga bomba. Pilipinas? Ginang, hindi po ba't iyan ay isang bansang kararating pa lang mula sa mga malupit na digmaan? Mayroon silang malaki at komplikadong kapitbahay sa kanluran. Hindi ba't masyadong mapanganib iyon? Mas gugustuhin ko pang pumunta sa mga mapayapang lugar tulad ng Switzerland o New Zealand. Nagsimulang umulan ang mga reklamo mula sa aking mga kaklase. Para sa amin, ang Pilipinas
ay isang bansang may magagandang dalampasigan at masasarap na pagkain, ngunit kasabay nito, isang bansa rin na may multo ng hidwaan at tensyong geopolitikal tulad namin. Pag-uwi ko at sinabi ito sa aking ama, mas matindi ang kanyang naging reaksyon. Hinampas niya ang mesa at sinabing, "Yara, ang sitwasyon ng Pilipinas ay halos katulad ng sa atin, marahil ay mas komplikado pa." Alam mo ba kung gaano katensyonado ang sitwasyon sa West Philippine Sea? Para sa atin, para na ring may Hezbollah sa tabi mismo ng Tel Aviv. Hindi kita maaaring payagang pumunta sa ganoong lugar. Hinding-hindi. Ngunit ang mga salitang iyon mismo ang nagpaalab sa isang kakaibang kuryosidad sa akin. Isang bansa na nabubuhay rin sa ilalim ng anino ng mga banta. Ngunit bakit ang mga Pilipinong popstar na nakikita ko sa YouTube ay nakangiti ng napakatamis? Ang mga payapang eksena ba sa Intramuros na nakikita ko sa mga pelikula ay pawang gawa-gawa lamang o mga propagandang pelikulang idinirehe ng gobyerno? Iginigiit ko sa aking ama na gusto kong makita mismo ang pekeng kapayapaan na iyon. Itay, gusto kong kumpirmahin kung ang bansang ito ay totoo o peke. Matanda na ako, hayaan mo akong humusga para sa aking sarili. Sa huli, pumayag ang aking ama sa kondisyon na agad akong pupunta sa embahada ng Israel kung may anumang emergency na mangyari. Noong gabi bago kami umalis, itinago ko sa ilalim ng aking maleta ang isang emergency location beacon at isang military-grade na pepper spray. Nagtago rin ako ng ilang emergency cash sa pagitan ng mga pahina ng aking pasaporte. Iyon ang mundo kung saan ako lumaki. Sa Ben Gurion Airport sa Tel Aviv, sumailalim kami sa isang napakahigpit na security check. Ang matatalim na tingin ng mga armadong sundalo, ang mga K-9 Dog at ang walang tigil na anunsyo, iyon ang tunog ng kaligtasan para sa amin. Matapos ang mahabang bayahe, inanunsyo ng piloto, "Mga Ginoo at Ginang, naghahanda na po tayong lumapag sa Ninoy Aquino International Airport, Maynila." Ang lokal na oras ay 11:30 ng gabi. Kumonekta ang eroplano sa jet bridge. Lumabas kami na may kaba at pagkasabik. At sa sandaling tumapak kami sa terminal, ako at ang aking mga kaibigan ay natigilan. Hinawakan ni Tamar ang aking kamay at bumulong, "Yara, totoo bang 11:30 na ng gabi?" Ang unang bumungad sa amin ay ang liwanag. Hindi tulad ng mga paliparan sa Europa na madalas ay madilim at may ilaw lamang kung saan kinakailangan, ang NAIA ay nagliliwanag na parang araw. Para kaming nasa loob ng isang dambuhalang sasakyang pangkalawakan. Ang kisame ay napakataas. Ang sahig ay sobrang kintab na hindi mo matukoy kung ito ba ay marmol o salamin. Walang isang butil ng alikabok, walang isang piraso ng basura. Ngunit ang pinakagulat namin ay iba. Nasaan ang mga sundalo? Nasaan ang mga pulis? Nag-aalalang luminga-linga si Noam. Sa Ben Gurion Airport, bawat 5 metro ay may isang sundalong may bitbit na M16 automatic rifle. Makakakita ka pa ng mga armored vehicle. Ngunit dito, wala ni isang anino. Hindi lang taong may baril, kundi kahit isang pulis na may batuta ay wala. Sa halip, ang aming nakita ay mga automated cleaning robot na may mga screen na nagpapakita ng mga cute na mukha. Robot at work. "Please make way." Nang dumaan ang robot sa aking paanan, napatalon sa gulat ang aking mga kaibigan. Hindi ba't sobrang luwag ng seguridad sa airport na ito? Paano kung may pumasok na terorista? Bulong ni Noam sa akin. Sumang-ayon din ako. Ang pagpapatakbo ng isang paliparan na walang anumang pag-iingat na tulad nito. Naisip ko na tiyak na kulang sa kamalayan sa kaligtasan ang mga Pilipino. Dala ang pag-aalalang iyon, dumating kami sa passport control area. Handa na kami para sa mahihirap na tanong. Sa tuwing ipapakita namin ang aming pasaporte ng Israel, madalas kaming tinatanong ng karagdagang mga katanungan o iniimbitahan sa isang pribadong silid saan man sa mundo. Ano ang layunin ng iyong pagbisita? Nagsilbi ka na ba sa militar? Marunong ka bang gumamit ng pampasabog? Ngunit nang ako na ang sumunod, tiningnan ako ng immigration officer at ngumiti ng palakaibigan. "Welcome to the Philippines." Iyon lang. Walang bahid ng pagdududa. Habang ako'y tulala pa, isang staff sa tabi ang lumapit. Likas akong napaatras. Mahigpit na hinawakan ang aking bag. Iniisip na ako ay hahalughugin. Ngunit sinabi ng staff sa matatas na Ingles, "Mga estudyante kayo, hindi ba?
Gamitin ninyo ang e-gates dito, mas mabilis. Hayaan ninyo akong tulungan kayo. Na para bang na-hypnotize, pumunta kami sa harap ng passport scanner, tumingin sa camera at ang gate ay bumukas sa loob lamang ng 1 segundo. Tuloy po kayo. Napakabilis, napakakinis. Ang nagbabantay sa amin ay hindi mga sundalong may hawak na baril, kundi isang perpektong idinisenyong high-tech na sistema. Hindi ito isang kontrol na ipinapataw sa pamamagitan ng kapangyarihan, kundi isang tahimik at palakaibigang pamamahala na walang butas sa seguridad. Nang makarating kami sa baggage claim area, muli kaming namangha. Nakasulat sa electronic board na ang inaasahang pagdating ng aming mga bagahe ay sa loob ng 3 minuto. At eksaktong 3 minuto pagkatapos, lumabas ang aking maleta. Ang kamay ko na mahigpit na nakahawak sa handle ng cart dahil sa takot na baka may kumuha ng aking bagahe ay biglang nakaramdam ng hiya. Lumabas kami ng paliparan. Ang hangin ng gabi ng Disyembre sa Maynila ay malamig ngunit sariwa. Isinakay namin ang aming mga bagahe sa bus at umupo. Habang nagsimulang dumaan ang bus sa mga modernong flyover, nabighani ako sa tanawin sa labas ng bintana. Walang katapusang mga kalsada na may mahahabang hanay ng mga ilaw at ang mga liwanag mula sa mga matataas na kondominium sa di kalayuan. Noon, nag-vibrate ang aking telepono. Ang aking ama, Yara, nakarating ka na ba? May panganib ba? Paano nakadeploy ang mga armadong puwersa sa airport? Tiningnan ko ang mensahe ng aking ama at nag-isip sandali. Marahil ay nag-aalala pa rin si Itay habang nakatingin sa monitor sa command center. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga kalsada ng Pilipinas sa gabi ay tila natutulog ngunit kasabay nito ay kumikinang sa isang kakaibang paraan. Sumagot ako, Itay, kakaiba ang lugar na ito. Wala akong nakitang kahit isang baril, walang sundalo at wala ring narinig na sirena ng patrol car. Ngunit Itay, kakatwa, mas pakiramdam kong ligtas ako dito kaysa sa Tel Aviv. Nanginginig kong tinipa ang huling pangungusap. Dito, ang Iron Dome ay tila wala sa kalangitan kundi nasa puso ng bawat tao. Itay, kailangan kong tuklasin ang sikreto ng bansang ito. Pinindot ko ang send at inangat ang aking ulo. Ang bus ay papunta na sa sentro ng Maynila. Pakiramdam ko, ang pepper spray na maingat kong itinago sa aking bag ay hindi kailanman magkakaroon ng pagkakataong magamit sa buong biyahe na ito. At ang kutob na iyon ay naging katotohanan. 30 minuto lamang pagkatapos naming makapasok sa sentro ng lungsod. Nang lumiko ang aming bus sa makikipot na kalsada ng Intramuros, hindi ako makapaniwala sa aking mga mata. Ginang, tingnan ninyo, mahigit 1:00 na ng umaga. Isang babaeng nakasuot ng maikling palda, may suot na headphones, ay naglalakad mag-isa habang nakatingin sa kanyang telepono. Kahit walang tao sa paligid, hindi siya nagpakita ng anumang pag-iingat. Paano makakapaglakad ang isang babae ng mag-isa sa ganitong oras sa Israel? Iyon ay hindi maiisip. Hindi. Iyon ay isang kalayaan na walang pagtatanggol na hindi ko pa nakikita saan man sa mundo. Sa sandaling iyon, nagsimulang tumibok ng malakas ang aking puso. Ito ang mundo na pinangarap ko sa loob ng 80 taon. Isang mundo na akala ko'y hindi umiiral sa planetang ito. Ngunit iyon ay simula pa lamang. Habang tinitingnan ang mga ilaw mula sa mga 24-20 convenience store at mga kafe sa bintana ng bus, hindi pa namin alam na ang tunay na nakakagulat na mukha ng bansang ito ay hindi matatagpuan sa maningning na mga ilaw, kundi nakatago sa maliliit na eskinita, sa masisikip na bus, at sa mga mata ng mga tao. Ilang sandali pa, nakarating kami sa hotel at doon, hinarap namin ang ikalawang kaganapan, isang kaganapan na ganap na sumira sa lahat ng aming nalalaman. Nang mag-check-in kami at pumasok sa aming mga kwarto, 2:00 na ng umaga, binuksan ko ang aking bagahe at humiga sa kama, ngunit hindi makatulog. Bahagyang dahil sa jet lag, ngunit higit sa lahat dahil ang mga imahe na nakita ko mula sa bus ay patuloy na umiikot sa aking isipan. Ang tanawin ng Maynila sa gabi mula sa bintana ay kumikinang na parang isang kahon ng alahas at ang lungsod ay tila buhay na buhay pa rin. Ang kumakalam kong tiyan ang bumasag sa katahimikan. Humagigik si Tamar sa kabilang kama. Yara, gutom na rin ako. Tara, kain tayo. Saan naman tayo hahanap ng bukas sa ganitong oras? Sa Tel Aviv,
sarado na ang lahat ng 2:00 ng umaga. At saka, nasa ibang bansa tayo. Sa daan kanina, nakita kong maraming tindahan pa ang may ilaw, may kaunting pag-asa. Kumatok kami sa pinto ni Ginang Galia. Gising pa siya. Ginang, gutom na po kami. Pwede po ba kaming lumabas saglit sa convenience store? Dahil nasa tapat lang naman ng hotel, siguro ayos lang. Pero huwag kayong lalayo at bumalik kayo sa loob ng 30 minuto. Kung may mangyari, pindutin ninyo agad ang panic button. Nang makakuha ng pahintulot, bumaba kami sa lobby. Paglabas namin sa umiikot na pinto ng hotel, bigla kaming napatigil. Kasabay ng malamig na hangin ng gabi na dumampi sa aming balat ay isang kakaibang pakiramdam ng kaligtasan. Walang madidilim na eskinita, ang mga ilaw sa kalye ay kasing liwanag ng araw at ang mga 24/7 convenience store at mga kainan sa gabi sa paligid ay nagniningning na parang mga parola. Pumasok kami sa convenience store sa tapat mismo ng hotel. "Good evening, ma'am." Bati ng isang binatang tila part-time na empleyado. Mahiyain kaming pumasok. Sa mga estante, nag-uumapaw ang mga pandesal, siopaw, at iba't ibang uri ng inumin. Grabe, tingnan mo ito. Kung magkakagyera, sapat na ang pagkain natin para sa isang taon, namamanghang sabi ni Noam habang hawak ang isang siopaw. Bumili kami ng tinapay, siopaw, at fruit juice. Nang magbabayad, magalang na itinuro sa amin ng staff kung nasaan ang microwave. Lumabas kami at umupo sa mga plastik na mesa sa harap ng tindahan at kumain. 2:30 ng umaga. Kung sa Israel ito, tiyak na may dadaan na patrol car o hihingan kami ng identification. Ngunit dito, may mga office worker na nakasuot ng business suit na naglalakad at nagtatawanan kahit mga estudyanteng naka-uniforme ay kumakain din. Tingnan ninyo, turo ni Tamar sa isang maliit na stall sa tabi ng convenience store. Ang nakasulat sa karatula ay Sagot Gulaman, Honesty Store. Isang maliit na neon sign ang kumikislap, ngunit ang kakatwa, walang tao sa loob. Dahil sa kuryosidad, pagkatapos naming kumain, lumapit kami. Ang maliit na stall ay walang pinto. Mayroon lamang isang maliit na mesa na may malaking garapon ng palamig, isang tumpok ng mga plastik na baso at isang maliit na lata ngunit walang tindero. "Excuse me? Is anybody here?" Sigaw ko sa Ingles, ngunit walang sumagot. Nagkatinginan kami. "Ano to? Walang may-ari ang tindahan na ito? Baka nagbanyo lang." Tiningnan namin ang paligid. Isang malaking garapon ng palamig, mga baso at isang lata para sa pera, hinayaan lang na ganoon. Noon, hinawakan ni Tamar ang aking kamay na may seryosong mukha. "Yara, tara na. Kakaiba ito." "Bakit?" "Ito ay isang patibong, walang tindahan na walang nagbabantay. Siguradong may mga nakatagong kamera. O kaya, ito ay isang uri ng undercover investigation para subukan ang mga dayuhang tulad natin. Tingnan mo, may CCTV sa kanto ng kalye na nakatutok sa atin." Ang mga salita ni Tamar ay nagpatindig ng aking balahibo. Tama siya, sa Israel, ang isang bag na walang nagbabantay ay senyales ng bomba at ang isang espasyong walang tao ay isang mapanganib na lugar. Ang isang tindahan na walang bantay na puno ng paninda ay isang bagay na hindi ka panipaniwala. Paano kung magnakaw kami? Paano kung may dumating na mga gangster at sirain ang lahat? Tara na, huwag na tayong masangkot sa gulo. Habang paatras kami para umalis, isang batang lalaki na mukhang nasa elementarya ang lumapit. Hindi niya kami pinansin at, sa isang pamilyar na paraan, nagsalin ng palamig sa baso. Dumukot siya mula sa kanyang bulsa ng isang lukot na 15 pisong papel at inihulog ito sa lata. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang baso ng palamig at kaswal na umalis. Natulala kami. Anong nangyari? Nagbayad lang ang bata at umalis. Walang nakatingin pero nagbayad pa rin siya. Sobrang gulat namin na hindi kami nakapagsalita ng matagal. Isang bata na sumusunod sa patakaran kahit walang nagbabantay. Ang pagkakataong magnakaw ay nasa lahat ng dako, ngunit walang kumukuha ng kahit ano. Ito ay isang penomenon na hindi maipaliwanag ng simpleng salitang mahusay na seguridad, nanginginig na sabi ni Noam. Ang bansang ito, lahat ba ng mamamayan nila ay parang isang textbook sa etika? Paano sila nagtitiwala sa isa't isa ng ganito? Hindi namamalayan? Napaluha ako. Sa aming bansa,
Kahit para makapasok sa supermarket, tinitingnan ang aming mga bag. Ang pagdududa ay ang paraan upang mabuhay. Ngunit dito, ang tiwala ay isang paraan ng pamumuhay. Hindi mga hindi nakikitang baril ang nakatutok sa amin, kundi isang hindi nakikitang tiwala na sumusuporta sa lipunang ito. Na para bang na-hypnotize, bumalik kami sa stall at bawat isa ay nagsali ng palamig para sa sarili. Inihulog namin ang aming mga barya sa lata. Ito ay isang simpleng kilos, ngunit para sa akin, ito ay mas mainit pa kaysa sa anumang pagbate. Para bang sinasabi nila sa amin, nagtitiwala kami sa inyo. Pabalik sa hotel, mainit ang baso ng palamig sa aking kamay, ngunit nag-aalab ang aking dibdib. Humigop si Tamar ng palamig at bumulong. Yara, sa tingin ko kung dito ako titira, baka matigil ko na ang pag-inom ng aking antidepressants. Nang marinig iyon, mapait kaming napangiti. 3 ng umaga, maliwanag pa rin ang mga kalsada ng Maynila, ngunit pakiramdam ko, ang liwanag na iyon ay hindi nagmumula sa kuryente, kundi sa liwanag ng tiwala na nililikha ng mga tao. Kinabukasan, sinimulan namin ang aming opisyal na paglilibot sa Maynila. Isinakay kami ni Ginang Galya sa bus na may makahulugang ngiti. Halina, ngayon ipapakita ko sa inyo ang isang napaka-espesyal na lugar. Maintindihan ninyo kung bakit ang Israel at Pilipinas ay tinatawag na mga bansang may maraming pagkakatulad, mga kapatid na bansa. Ang bus ay patungo sa sentro ng lungsod. Doon, masasaksihan namin ang isang bagay na halos katulad ng aming sariling masakit na kasaysayan, ngunit may isang tiyak na pagkakaiba. At sa lugar na iyon, tatawagan ni Yara ang kanyang amang general at tatanungin siya ng isang nakakagulat na tanong. Itay, bakit kailangan nating mabuhay ng ganito? Ang bus ay dumaan sa mga nagniningning na skyscraper ng Maynila upang makapasok sa makasaysayang sentro. Hinawakan ni Ginang Galya ang mikropono, ang kanyang boses ay mas seryoso kaysa sa karaniwang mga klase sa kasaysayan. Mga bata, alam ninyo ba kung bakit tinatawag nating Israel ng Asya ang Pilipinas? Dahil napapaligiran din sila ng mga komplikadong kapitbahay? Pabirong sabi ni Tamar, ngunit hindi tumawa ang aming guro. Tama, ngunit hindi lang iyon. Tingnan ninyong mabuti, ang Armed Forces of the Philippines Museum. Nakarating kami sa AFP Museum sa Maynila. Mula sa labas pa lang, ang mga artifact mula sa mga digmaan, mga armas at uniforme ng militar ay nakapagbigay sa amin ng matinding damdamin, isang pamilyar na pakiramdam na nakakakilabot. Nakikipaglaban din kami gamit ang mga katulad na armas laban sa mga Palestino at mga bansang Arabo. Itinututok din ba namin ang aming mga baril sa aming sariling mga kapatid? Pumasok kami sa loob. Ang mga display ay nagpapakita ng mga larawan mula sa mga digmaan laban sa mga Espanyol, Amerikano at Hapon. Ang bansa ay nahati, ang sakit ng pagkakahiwalay, mga bomba at pagkawasak. Ito ay kamukhang-kamukha ng ating digmaan para sa kalayaan, bulong ni Noam. Noong 1948, pagkatapos mismo ideklara ang Estado ng Israel, sabay-sabay kaming sinalakay ng 5 kalapit na bansang Arabo. Muntik na rin kaming mabura sa mapa, ganoon din ang Pilipinas. Isang mahirap na bansa na halos walang likas na yaman, walang makapangyarihang kaalyado na tumutulong. Ang mga sugat mula sa panahon ng kolonyalismo ay hindi pa naghihilom nang dumating ang trahedya ng hidwaan ng magkakapatid. Sa paglalakad sa mga gallery, nakita namin ang matinding pakikibaka ng mga Pilipino para mabuhay mga liham mula sa mga sundalo, mga unipormeng may bahid ng dugo at mga larawan ng isang wasak na Maynila. Ang Maynila sa mga larawang iyon ay ganap na naiiba sa modernong lungsod na aming nakikita ngayon. Ito ay isang impyerno sa lupa, sabi ng aming guro. Nakikita ninyo, ang bansang ito, 40, 50 taon na ang nakalipas, ay isa sa mga pinakamahihirap sa mundo. Wala silang natira kundi abo at mga guho. Tulad ng henerasyon ng ating mga lolo't lola na nagtanim ng mga puno ng kahel sa disyerto upang magtayo ng isang estado, nilikha rin nila ang himalang ito gamit ang kanilang sariling mga kamay. Lumabas ako sa outdoor display area. Ang mga pangalan ng mga internasyonal na mamamahayag na namatay ay nakaukit sa isang batong plake. Naramdaman ko na libo-libo.
Milyon-milyong hindi kilalang buhay ang naging mga haligi na sumusuporta sa mapayapang Maynila ngayon. Noon, tumunog ang aking telepono. Isang video call mula sa aking ama. Sa screen, nakasuot ng unipormeng pangmilitar ang aking ama at sa likod niya ay isang battle map. Yara, ayos ka lang ba? Mapanganib ba diyan? Narinig ko sa balita, tensyonado na naman ang sitwasyon sa West Philippine Sea, puno ng pag-aalala ang kanyang boses. Karaniwan, magrereklamo ako. Itay, hindi na ako bata. Ngunit noong araw na iyon, wala akong masabi. Ang payapang tanawin ng Maynila sa aking harapan at ang tensyonadong mukha ng aking ama sa screen ay bumubuo ng isang malaking kaibahan. Itay, nasa isang history museum po ako. Siguro iyan ay isang malungkot na lugar din, tulad ng ating Yad Vashem, mahinahong sabi ng aking ama. Ang Yad Vashem ay ang alaala sa Holocaust. Itay, ngunit kakaiba. Anong kakaiba? Dito, mayroon din silang isang teribleng kasaysayan ng digmaan at ang banta mula sa mga kalapit bansa ay nananatili. Ngunit sa mukha ng mga tao, walang bahid ng kalungkutan. Walang nag-iimbak ng pagkain dahil sa takot na baka magkagiyera bukas. Walang nagdadala ng gas mask sa bus. Napigilan ang aking boses. Nabubuhay tayo araw-araw sa takot sa tunog ng sirena. Para sa atin, ang mabuhay ang layunin. Ngunit ang mga taong ito, hindi lang sila nabubuhay, tinatamasa nila ang buhay. Itay, marahil mali ang paraan ng ating pakikipaglaban. Marahil mali ang ating pag-iisip na tanging lakas lamang ang makakapagprotekta sa kapayapaan. Matagal na natahimik ang aking ama. Pagkatapos, bumuntong hininga siya at sinabi, Yara, iyan mismo ang tunay na tagumpay na ating pinapangarap. Isang mundo kung saan hindi mo na kailangang humawak ng baril. Ang nakikita mo diyan ay ang kinabukasan na gusto kong ipamana sa iyo. Pagkatapos kong ibaba ang tawag, tumayo ako roon at umiyak ng matagal. Ang Pilipinas ay hindi lamang isang bansang umuunlad sa ekonomiya. Sila ay mga hardinero na nagpatubo ng mga bulaklak ng pag-asa mula sa abo. Isang kapayapaan na hindi protektado ng baril at bala, kundi ng pawis, pagsisikap at pagpapatawad. Iyon ang pagkakatulad, ngunit iyon din ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng Pilipinas at sa amin. Sumakay kami sa bus, pabalik sa sentro. Mabigat ang aking puso, ngunit kasabay nito, nakaramdam ako ng walang hanggang emosyon. Ang pag-iral ng bansang ito ay isang pag-asa para sa amin. Ito ay patunay na kayang malampasan ng isang bansa ang mga sugat ng digmaan at magtayo ng isang napakagandang bansa. Ngunit hindi doon natapos ang emosyon. Dinala kami ni Ginang Galia, kaming mga batang nagpupunas ng luha sa underground world ng Maynila. Doon namin masasaksihan ang tunay na puwersa ng lipunang Pilipino, ang rurok ng civic consciousness. Ang mga bus sa Israel ay napakaingay. Ang mga tao ay malakas na nakikipag-usap sa telepono, nagsisiksikan para sa upuan. Tinatawag namin itong chutzpah, ang katapangan. Ngunit sa katotohanan, mas malapit ito sa kawalan ng kaayusan. Ngunit sa MRT sa Maynila sa oras ng rush hour, na tinatawag na Carmageddon, nakita namin ang langit isang himala na nangyayari sa gitna ng daan-daang tao at ang sikreto ng mga kulay rosas na upuan. Isang sagradong lugar na hindi nilalapastangan kahit sa isang tren na siksikan. 6 ng gabi, rush hour sa sentro ng Maynila. Sumakay kami sa tren upang maranasan ito. Mula pa lang sa istasyon, isang dambuhalang alon ng tao ang sumalubong sa amin. Isang walang katapusang agos ng tao. Diyos ko, pakiramdam ko buong populasyon ng Tel Aviv ay nandito, bungad ni Noam na nakanganga. Natakot kami na baka maipit ka sa ganitong karaming tao. Inakala namin na hindi kami makakahinga. Sa Israel, ang matataong lugar ay pangunahing target ng mga terorista, kaya isang likas na takot ang bumangon sa amin. Dumating ang tren, bumukas ang mga pinto. Inasahan ko na magtutulakan ng mga tao para makapasok. Inasahan ko na isang labanan para sa upuan ang magaganap. Ngunit isang kamangha-manghang bagay ang nangyari. Nang bumukas ang mga pinto, ang mga taong nasa harapan ay nahati sa dalawa na parang si Moises na humawi sa dagat na pula at walang gumalaw hanggang sa makababa ang lahat ng nasa loob. Kahit ang mga nakatutok sa kanilang mga telepono
ay nag-angat ng ulo at naghintay. Posible ba ito? Walang naguutos, walang pulis na pumipito, ngunit daan-daang tao ang gumagalaw ng maayos na parang isang buhay na organismo. Walang nagtutulak, walang sumisigaw. Ang tahimik na kaayusang ito ay isang malaking pagkabigla para sa akin. Hirap kaming nakapasok. Sa loob, siksikan, kahit paghinga ay mahirap. Ngunit pagkatapos, isang hindi kapani-paniwalang imahe ang lumitaw sa aking harapan. Tingnan ninyo, bakit bakante ang upuang iyon? Sa isang tren na wala ng matayuan, may isang natatanging bakanteng upuan. Ang upuang iyon ay kulay dilaw at may simbolo ng isang matanda, isang buntis at isang bata. Ang lalaking nakasuit na nakatayo mismo sa aking harapan, ang estudyanteng may mabigat na backpack, ang babaeng naka-high heels na mukhang pagod walang umupo sa upuang iyon. Pagod na sila. Bakit walang umuupo? Bulong ni Tamar. Sa Israel, ang isang bakanteng upuan ay nangangahulugang isang larangan ng digmaan. Kung sino ang unang makaupo, siya ang panalo. Ang mga pagtatalo tulad ng mas pagod ako ay pang-araw-araw na pangyayari. Ngunit hinahayaan ng mga Pilipino na bakante ang upuang iyon na parang isang sagradong lugar. Isang hindi nakikitang pagmamalasakit. Hindi nila alam kung sino ang sasakay, ngunit handa nilang isakripisyo ang kanilang kaginhawaan para sa isang matanda, isang buntis na maaaring sumakay. Iyon ang rurok ng civic consciousness. Isang bagay na hindi maipapataw ng batas o mga patakaran. Ilang sandali pa, sa susunod na istasyon, isang buntis na may malaking tiyan ang sumakay. Automatikong nagbigay daan ang mga tao para sa kanya at komportable siyang umupo sa kulay dilaw na upuan. Naganap ang lahat ng napakanatural. Kinilabutan ako habang nasasaksihan ito. Sa bansang ito, ang pagprotekta sa mahihina ay hindi isang sistema, kundi isang likas na ugali. Nagpatuloy ang pagkabigla. Sa umuugang tren, kinaugalian kong kunin ang aking telepono. Naisip kong tiyak na walang signal. Nasa gitna kami ng matinding traffic. Wow! Full bars ang signal. Sabay-sabay na sigaw ng aking mga kaibigan. Sa tren, ang YouTube ay nagpi-play ng mga video nang walang anumang pagkaantala. Imposible, mas mabilis pa ito kaysa sa internet sa bahay namin. Agad kaming nag-video call sa aming mga kaibigan sa Israel. Tingnan ninyo, nasa tren ako sa Pilipinas. Kita ninyo? Ano? Bakit ang linaw ng imahe? Hindi ba naglalag? Hindi makapaniwala ang aming mga kaibigan sa screen. Hindi ito tren, ito ay isang mobile internet cafe, natatawang sabi ni Noam. Kahit kami, na nagmula sa Israel, isang powerhouse sa IT, ay naramdaman na parang mga sinaunang tao sa harap ng infrastruktura ng telekomunikasyon ng Pilipinas. Nang bumaba kami sa istasyon malapit sa Luneta Park, pagod na pagod kami, ngunit ang aming diwa ay masigla kaysa dati. Ang tren sa Maynila ay hindi lamang isang paraan ng transportasyon. Ito ay isang ugat ng isang malawak na kultura, isang ugat kung saan ang mga tao ay nagbibigayan, nagpapanatili ng kaayusan, at nananatiling konektado. Nang makaakyat kami sa ground level, isang malamig na hangin ang dumampi sa amin. Halina, ngayon ay mararamdaman natin ang enerhiya ng kabataang Pilipino, nakangiting sabi ni Ginang Galia. Ngunit hindi namin alam na doon, ang aming huling pagkiling na ang mga Pilipino ay malamig ay ganap na masisira, ang pakikipagtagpo sa isang matandang lalaki sa paanan ng Rizal Monument at ang insidente ng nawawalang pitaka ni Tamar. Ang mga tiyak na pangyayaring iyon ang nagpaiyak sa mga dalagang Israeli. Paglabas namin sa istasyon ng tren at pagpasok sa lugar sa paligid ng Luneta Park, isang malamig na hangin ang dumampi sa aming mga pisngi. Ang tanawin ng parke at ang iluminadong Rizal Monument. Sa aming harapan ay isang tunay na obra maestra. Ang ilaw mula sa makasaysayang monumento ay sumasalamin sa lawa. Ang dagat sa Tel Aviv ay maganda rin, ngunit ang Maynila ay may ibang-iba. Ang pinaka nakakagulat ay ang pagiging bukas nito. Wala bang mga bakod dito? Tanong ni Tamar habang tumitingin sa paligid. Sa Israel, ang mga malalaking parke o dalampasigan ay madalas na may restriksyon sa pagpasok o may mga barbed wire na bakod para sa seguridad. Maaaring lagyan ng lason ng mga terorista o gamitin bilang daanan. Ngunit ang Luneta Park ay bukas palad na tinatanggap ang lahat ng tao.
Mga nagjo-jogging, mga magkasintahang nakaupo sa banig at nag-uusap, mga pamilyang nagpapasyal ng aso, lahat ay naliligo sa payapang tanawin na iyon. Humanap kami ng isang bakanteng espasyo at umupo. Ngumiti si Ginang Galia at sinabi, "Halina, ngayon ipapakita ko sa inyo ang mahika ng Pilipinas." Ilang beses niyang pinindot ang isang app sa kanyang telepono. Sa gitna ng isang parke, pwede ring magpa-deliver ng pagkain. Hindi kami makapaniwala. Paano nila dadalhin ang pagkain sa isang lugar na walang address sa gitna ng parke? Ngunit makalipas ang 30 minuto, isang motorsiklo ang huminto mismo sa aming harapan. "Adobo at sinigang po ninyo, ma'am." Mainit na adobo at umuusok na sinigang. Hindi namin maisara ang aming mga bibig. Anong klaseng mahika ito? May GPS ba silang ikinabit sa atin? Namamanghang sabi ni Noam habang kumakain ng adobo. Napakasarap, sobrang sarap. Ang malinamnam na lasa ng baboy, ang asim kilig ng sabaw, at ang sariwang gulay. Naubos namin lahat sa isang iglap. Ang pagkain sa Israel ay karaniwang simple at malusog. Ngunit ang adobo ng Pilipinas ay may lasa na nagpapaginhawa sa kaluluwa. Pagkatapos kumain, nagsimula kaming maglakad-lakad. Sa di kalayuan, nakakita kami ng isang lugar na may mga kakaibang makina. Isang outdoor gym. Maraming kagamitang pang-ehersisyo ang naka-install. Mga makinang pang-sit-up, pull-up bars, mga elliptical machine. Ang nakakagulat ay walang bayad sa pagpasok. Libre ito? Gobyerno ba ang naglagay nito? Sa Israel, ito ay isang hindi mailarawang benepisyo. Ang mga pampublikong pasilidad ay madalas na napapabayaan, kinakalawang o sira. Ngunit ang mga kagamitan dito ay makintab. Noon, habang sinusubukan kong alamin kung paano gamitin ang makinang pang-sit-up, may lumapit sa akin. "Excuse me." Likas akong napaatras. Ito ay isang matandang lalaking may puting buhok na nakasuot ng sportswear. Tiningnan ko siya nang may pagdududa. Marahil ay hihingi siya ng pera o makikipag-usap. Sa Israel, ang lapitan ng isang estranghero ay nangangahulugang panganib. Ngunit ngumiti ang matanda ng palakaibigan at nagsalita sa matatas na Ingles. "Kailangan mo ba ng tulong, hiha?" Ganito ang tamang paggamit niyan. Itinuro sa amin ng matanda kung paano ito gawin. Kahit matanda na, maliksi ang kanyang mga kilos at matipuno pa rin ang kanyang mga kalamnan. Wow! Maraming salamat po. Nang gawin ko ito, itinaas ng matanda ang kanyang hinlalaki at pinuri ako. "Good job. Saan kayo galing?" "Mula po sa Israel." Israel. Shalom. Masayang bati niya sa Hebrew. Nagulat kami. "Paano po ninyo nalaman ang Hebrew?" "Noong bata pa ako, nagtrabaho ako bilang inhinyero sa Middle East. Pinag-aralan ko rin ang sistema ng kibbutz ng Israel. Ang kibbutz ay mga kolektibong sakahan sa Israel. Ikinuwento sa amin ng matanda ang kasaysayan ng Pilipinas at ang pagbabago ng Maynila, isang maikli ngunit malalim na kwento. Noong bata pa ako, ang lungsod na ito ay nababalot ng dugo, mga anak, digmaan, mga bangkay sa kalsada. Ngunit tingnan ninyo ngayon, ang apo ko ay naglalaro diyan. Ito ang kapayapaan na aming pinrotektahan gamit ang aming pawis." Nagpaalam sa amin ang matanda at naglakad patungo sa papalubog na araw. Tinitigan namin siya ng tulala. Ang mga matatanda sa Israel ay karaniwang mga matitigas na veterano ng digmaan. Sa kanilang mga mata, nakaukit ang mga sugat ng giyera at ang hirap ng buhay. Ngunit sa mata ng matandang lalaking aming nakilala, mayroong isang kapanatagan at isang marangal na aura. Isang pusong handang lumapit sa mga dayuhang dalaga, ibahagi ang kanyang karanasan at magbigay ng kabutihan nang walang hinihintay na kapalit. Sabi ni Tamar, "Yara, nagsisimula na akong matakot sa bansang ito." Bakit? Dahil sobrang perpekto. Hindi lang maganda ang infrastruktura, kundi ang puso ng mga tao ay numero 1 rin. Mukhang hindi natin sila matatalo kailanman. Tumango ako bilang pagsang-ayon. Pinoprotektahan namin ang aming bansa sa pamamagitan ng lakas militar at mga ahensya ng paniktik. Ngunit pinoprotektahan ng Pilipinas ang kanilang bansa sa pamamagitan ng lakas ng tao, mga mamamayang malusog, matalino, at may mabuting puso.
Ang pagkakaroon ng milyon-milyong taong tulad ng matandang iyon ay tila mas makapangyarihan kaysa sa anumang modernong armas. Ang malamig na hangin sa paligid ng Luneta Park ay marahang yumakap sa amin. Noong gabing iyon, sa unang pagkakataon, hinubad namin ang aming baluti ng tensyon at naramdaman ang kapayapaan. Ngunit kinabukasan, hinarap namin ang isa pang pagkabigla mismo sa lugar kung saan hinuhubog ang kinabukasan ng Pilipinas sa isang paaralan. Kinabukasan, bumisita kami sa isang pampublikong high school sa Maynila, isang sister school. Sa totoo lang, mayroon kaming kaunting pagmamataas. Ipinagmamalaki namin na ang edukasyon ng Israel ay nangunguna sa mundo. Ang aming sistema ng edukasyon ay nakalikha ng mga Nobel laureate. Nagpapaunlad ng pagkamalikhain sa pamamagitan ng pamamaraang dialogo ng Havruta. Inakala namin na ang Pilipinas ay isang pabrika lamang ng pag-aaral na may rote memorization na pamamaraan. Ngunit sa oras ng tanghalian, nang makuha namin ang aming mga tray ng pagkain, ang pagmamataas na iyon ay naglaho na parang bula. Ito ba ang tanghalian sa paaralan? Hindi ba ito buffet sa hotel? Nang pumasok kami sa gate ng paaralan, sinalubong kami ng mga mag-aaral na nakasuot ng maayos na uniforme. Malinis ang gusali, may damuhan ang school grounds. Pumasok kami sa isang klase sa umaga. Tulad ng aming inaasahan, tahimik at formal ang kapaligiran sa silid-aralan. Ang mga klase sa Israel ay maingay na parang palengke. Ang mga mag-aaral ay sumasagot sa guro, hinahampas ang mesa sa debate. Naisip namin sa aming sarili na ang mga mag-aaral na Pilipino ay masyadong pasibo at pinapatay nito ang pagkamalikhain. Ngunit ang pag-iisip na iyon ay nayanig pagdating ng oras ng tanghalian. Pumunta kami sa kantina, pumila at kumuha ng tray. Nang tingnan ko ang menu, hindi ako makapaniwala. Kanin, menudo, sinigang na sabaw at ang dessert ay isang hiwa ng pakwan. Magkano ang pagkaing ito? Tanong ni Noam sa isang Pilipinong kaibigan na katabi namin. Libre ito. Sa Pilipinas, libre ang tanghalian sa mga pampublikong paaralan. Ano, libre? Nagulat kami. Sa Israel, kailangan naming magdala ng baon o bumili ng simpleng sandwich sa kantina. Kung may pagkain, karaniwan ay tinapay at sopas lang. Ngunit dito, isang kumpletong pagkain na kinakalkula ang calories at nutrisyon ng mga eksperto ay ibinibigay ng libre. Tinikman ko ang isang piraso ng menudo, mainit at napakasarap. Ngumingiti ang mga staff ng kantina sa bawat mag-aaral at sinasabing, kain po ng mabuti. Habang tinitingnan ang tray ng pagkain, naisip ko na ito ang sukatan kung paano tinatrato ng isang bansa ang kanilang mga anak. Inaalagaan ng Pilipinas ang kanilang susunod na henerasyon gamit ang pinakamahusay, isang bansa na tumutulong sa mga bata na mag-focus sa pag-aaral nang hindi nag-aalala sa gutom iyon ang tunay na kasaganaan. Pagkatapos ng pagkain, bago magsimula ang klase sa hapon, nasaksihan namin ang isang mas kamangha-manghang eksena. Nang tumunog ang bell, kinuha ng mga mag-aaral ang mga walis at basahan mula sa isang cabinet sa likod ng silid. Anong ginagawa ninyo? Tanong ko. Nililinis po namin ang aming silid-aralan. Ito ang aming classroom, kami ang dapat maglinis nito. Sa Israel, iyon ay hindi maiisip. Ang paglilinis ay trabaho ng mga janitor. Itinuro sa amin na sapat na ang mag-aral. Ngunit ang mga batang Pilipino ay personal na nagpupunas ng mga mesang kanilang ginamit, nagwawalis ng pasilyo at nagtatapon ng basura. Hindi ba't sayang sa oras? Pwede naman kayong magbayad ng gagawa niyan, mausisang tanong ni Tamar. Isang babaeng mag-aaral na may hawak na walis ang ngumiti at sumagot. Ito po ang espasyong ginagamit namin. Saka, masaya po kapag kasama ang mga kaibigan at natututo kaming maging responsable. Responsibilidad. Ang salitang iyon ay tumama ng malakas sa aking puso. Natututo kami tungkol sa pamumuno sa pamamagitan ng malalaking debate, ngunit hindi kami kailanman natutong yumuko para pulutin ang isang piraso ng basura sa sahig. Ngunit ang mga mag-aaral na Pilipino ay natututo tungkol sa tunay na pamumuno, ang pag-aalay sa komunidad at pamamahala sa sariling espasyo sa pamamagitan ng kanilang sariling mga kilos. Noong gabing iyon, sa bus pabalik sa hotel, tiningnan namin ang tanawin sa gabi sa labas. Mahigit 10:00 na
Ngunit ang mga gusali sa kahabaan ng kalsada ay maliwanag pa rin. Ito ay isang lugar na may maraming review center. Maraming mag-aaral na may dalang backpack ang sumasakay sa mga bus ng mga center. Mukhang pagod ang mga bata, sabi ni Noam na may simpatiya. Tiyak na mahirap ang buhay ng mga mag-aaral na Pilipino, matindi ang kompetisyon. Umuuwi ng gabi, ngunit idinikit ko ang aking mukha sa bintana ng bus at tinitigang mabuti ang kanilang mga mata. Pagod, ngunit hindi walang buhay. Nagtatawanan pa rin sila, naghahati sa isang siupaw, nagkakabisa pa rin ng mga salita. Sa kanilang mga mata, nag-aalab ang apoy ng ambisyon. Hindi sila pinipilit, sabi ko. Alam nila na sila ang tanging yaman ng bansang ito. Alam nila na mula sa isang bansang walang likas na yaman, narating nila ang kinalalagyan nila ngayon sa pamamagitan lamang ng talino ng tao. Kaya sinasanay nila ang kanilang sarili ng ganito. Kung ang havruta ng Israel ay nagpapalago ng kakayahang magtanong, ang tiyaga ng Pilipinas ay nagpapalago ng kakayahang makamit ang tagumpay. Hindi masasabi kung alin ang mas mahusay, ngunit isang bagay ang tiyak, ang dahilan kung bakit ang dambuhalang makina na tinatawag na Pilipinas ay gumagana ng walang tigil ay dahil sa mga ilaw mula sa mga silid-aralan at mga review center na ito. Nang makarating kami sa hotel, tinipon kami ni Ginang Galia sa lobby. Bukas ay free day, ngunit tandaan, subukang pumunta sa isang lugar na purong Pilipino. Sobrang sabik kami pamimili, pagtuklas ng pagkain. Ngunit hindi namin alam na ang free day na iyon ay magiging pinakamalaking krisis ng aming biyahe. Ang insidente ng nawawalang pitaka ni Tamar sa mismong sentro ng Maynila. Ang pasaporte at lahat ng emergency cash ay nawala. Nagpanik kami at sa aming harapan, isang pulis na Pilipino at isang pangungusap mula sa kanya ang nagpatumba sa amin sa gitna ng daan at nagpaiyak sa amin. Bawat 18 taong gulang na babae sa Israel ay humaharap sa isang hindi maiiwasang tadhana, military service. Pagkatapos ng high school, hindi kami pumupunta sa universidad kundi sa training camp. Sa halip na magagandang damit, nagsusuot kami ng unipormeng pangmilitar. Sa halip na makeup kit, dala namin ay first aid kit. Iyon ang aming kabataan. Ngunit sa sentro ng Maynila, nasaksihan namin ang isang nakakagulat na tanawin. Mga Pilipinang kasing edad namin na tinatamasa ang maningning na normalidad na iyon. Bakit kami napaiyak dahil doon? Ang pinakamalalim na inggit ay nagmumula sa pinakaabalang kalye, dumating ang free day na ipinangako ni Ginang Galia. Ang aming destinasyon ay ang Makati, na itinuturing na Mecca ng fashion at kagandahan sa Pilipinas. Paglabas namin sa istasyon ng tren, isang dambuhalang alon ng tao ang bumalot sa amin. Diyos ko, ang daming tao. Napakaraming iba't ibang wika ang maririnig. Ingles, Hapon, Chino at Filipino. Hindi mabilang na mga dayuhang turista at mga kabataang Pilipino ang naghahalo dumadaloy na parang isang malaking ilog. Una, pupunta kami sa mga tindahan ng cosmetics. Para sa mga babaeng estudyante ng Israel, ang mga Pilipinong cosmetics ay parang isang alamat. Ang mga tatak na nakikita lang namin sa YouTube ay nasa harap na namin ngayon. Yara, tingnan mo, isang tindahan ng Sunny's Face. Pasok tayo, hila ni Tamar sa aking kamay. Sa loob ng tindahan, ibang mundo. Libu-libong uri ng lipstick, face mask at skincare products ang nakadisplay na parang mga hiyas. Habang tinitingnan namin ang mga lipstick, isang empleyado ang lumapit. May maitutulong po ba ako? Sa kutis ninyo, bagay po itong kulay coral. Ang empleyado ay matatas mag-Ingles. Sinubukan niya ang lipstick sa aking kamay at binigyan ako ng salamin. Subukan ninyo po, siguradong gaganda. Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin. Isang 11 taong gulang na babae na may coral pink na labi. Hindi na mamalayan, nanikip ang aking dibdib. Sa loob ng ilang buwan, kailangan kong gupitin ang aking mahabang buhok at gumapang sa isang maalikabok na training ground sa disyerto na may dalang rifle. Gusto ko lang maging maganda na ganito, naisip ko. Binigyan pa kami ng empleyado ng maraming libreng sample. Welcome to the Philippines. Sana magkaroon kayo ng magagandang alaala. Ang kanyang kabaitan ay hindi lamang isang sales tactic. Ang pakiramdam na tratuhin bilang isang dalaga at hindi isang potensyal na sundalo ay kakaiba at nakakaginhawa. Paglabas sa tindahan,
Nagpasya kaming sumubok ng street food. Ang masarap na amoy ay lumaganap sa buong kalye, kwek-kwek, fishball, taho, halo-halo, walang katapusang hanay ng mga nagtitinda. Subukan mo ito, kwek-kwek, sabi ni Noam habang hinihipan ang mainit na pagkain. Ang linamnam ng itlog at sarsa ay pumuno sa aking bibig. Napakasarap, isang kamay na may dalang shopping bags, isang kamay na may hawak na kwek-kwek. Naglakad-lakad kami sa kalye. Noon, sa gitna ng daan, may isang street performance. Ilang mga batang estudyante na may inosenteng mukha ang tumutugtog ng gitara at kumakanta. Pumalakpak at sumigaw ng suporta ang mga manonood. Sa payapang tanawing ito, nakaramdam ako ng kakaibang kontradiksyon. Ang mga kalye sa Tel Aviv ay masigla rin, ngunit sa ilalim ng kasiglahang iyon, palaging may isang trahedya ang walang kamalayang takot na maaaring tumunog ang sirena anumang oras. Kaya nagpapakasaya kami ng husto na parang wala ng bukas. Ngunit ang kasiglahan ng Pilipinas ay iba. Nagmumula ito sa kumpiyansa na ligtas ka. Ang paniniwala na ang kapayapaang ito ay magpapatuloy bukas at sa susunod na araw. Ang mga kabataang kumakanta, maglilingkod din sila sa militar. Ngunit kahit papaano sa ngayon, mayroon silang kalayaang kumanta nang hindi nag-aalala sa giyera. Yara, anong iniisip mo? Tanong ni Tamar. Naiinggit lang ako, tapat kong sagot. Saan ka naiinggit? Pakiramdam ko ipinanganak tayo para mabuhay, habang sila ay ipinanganak para maging masaya. Nang marinig ang aking mga salita, tahimik na tumango sina Tamar at Noam. Nagpatuloy kami sa pamimili. Ang mga damit sa Pilipinas ay napakasunod sa uso at maganda ang kalidad. Ang presyo, kumpara sa Israel, ay talagang abot kaya. Dala-dala ang aming mga pinamili, tumawa kami na parang mga bata. Sa isang sandali, nakalimutan namin ang mga salitang militar, digmaan, terorismo. Ngunit ang kaligayahang iyon ay hindi nagtagal. Nangyari ito nang papunta kami sa isang restaurant para mananghalian. Habang dumadaan sa maraming tao, biglang sumigaw si Tamar. Naku, nawawala. Ang ano? Ang pitaka ko. Nawawala ang pitaka ko. Ang hangin sa paligid namin ay biglang tumigil. Sa gitna ng Makati, sa isang pulutong ng libu-libong tao, nasa loob ng pitaka ni Tamar ang kanyang pasaporte, credit card at 5,000 pisong cash na kapapalit lang niya. Para sa mga dalagang Israeli, ang pagkawala ng gamit ay katumbas ng isang sakuna at ang sakunang ito ay nagbabantang sirain ang lahat ng tiwala na aming binuo sa Pilipinas. Sa Israel, kung mawala ang iyong pitaka, mas mabuting kalimutan mo na ito. Kung nanakaw o may nakapulot, hindi na nila ito ibabalik. Kahit ang isang bag na walang nagbabantay ay pinapasabog ng bomb squad. Napaupo si Tamar at umiyak. Ano nang gagawin ko ngayon? Ang pasaporte ko, hindi na ako makakauwi. Sabi ni Noam na namumutla. Siguradong ninakaw sa mataong eskinita kanina. May bumangga sa akin. Sa aming mga isipan, muling tumunog ang sirena. Ang mga Pilipino, na ilang minuto pa lang ang nakalipas ay parang mga anghel, ngayon ay biglang naging mga suspect. Tama ang hinala ko. Sobrang perpekto. Dito rin, may mga taong nabubuhay, imposible na walang krimen. Ang pagdududa na nakatago sa aking kalooban ay muling bumangon. Agad naming tinawagan si Ginang Galia. Mahinahon siyang nagbigay ng instruksyon. Huwag kayong magpanik. Pumunta kayo sa pinakamalapit na istasyon ng pulis. Isesend ko sa inyo ang lokasyon. Mabibigat ang mga paa. Pumunta kami sa Police Community Precinct. Nang buksan namin ang pinto at pumasok, wala kaming anumang inaasahan. Ang mga istasyon ng pulis sa Israel ay istrikto at abala. Wala silang oras para asikasuhin ang simpleng kaso ng pagkawala ng gamit ng isang turista. Handa na kami para sa malamig na sagot. Punan ninyo ang form na ito at umalis na. Kung mahanap namin, kukontakin namin kayo. Magandang araw mga hija, anong problema? Isang pulis na nakauniporme ang tumayo at bumati sa amin. Humahagulgol na ipinaliwanag ni Tamar ang sitwasyon. Nawala po ang pitaka ko, nasa loob ang aking pasaporte at pera. Nakikinig ang pulis ng may seryosong mukha at kinuha ang kanyang radyo. Mabilis siyang nag-type sa keyboard ng computer. Saan sa tingin mo nahulog? Kailan mo huling ginamit? Detalyado siyang nagtanong na parang kapatid niya ang kausap. Sinabi niya na
kokontakin niya ang CCTV Control Center para tingnan ang aming ruta. Umupo kami sa upuan at naghintay ng may kaba. 10 minuto, 20 minuto ang lumipas. Umiiyak pa rin si Tamar. Mabigat ang hangin. Hindi na nila iyon mahahanap. Sino ba naman ang magbabalik ng pitaka na may 5,000 piso sa loob? Habang inaalok ko si Tamar, naghahanda na akong kontakin ang embahada. Noon, bumukas ang pinto ng istasyon ng pulis at isang sibilyan ang pumasok, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na mukhang ordinaryo. Sir, napulot ko po ito sa daan. Sa kamay ng lalaki ay ang kulay rosas na pitaka ni Tamar. Hala, ang pitaka ko. Tumayo si Tamar. Kinuha ng pulis ang pitaka at sinuri ito. Hija, tingnan mo ang laman. Nanginginig na binuksan ni Tamar ang pitaka. Nandoon ang pasaporte, nandoon ang credit card, at ang pinakamahalaga, ang cash, 5 pirasong 1,000 pisong papel, walang kulang ni 1 sentimo. Diyos ko, kumpleto lahat. Tiningnan ni Tamar ang lalaki ng may hindi makapaniwalang mga mata. Salamat po, kuya. Maraming salamat po. Sunod-sunod kaming yumuko para magpasalamat. Habang iniisip namin kung bibigyan ba namin siya ng pabuya, iwinagayway ng lalaki ang kanyang kamay. Naku, ayos lang po. Siguradong natakot ka, ineng. Buti na lang nahanap, mag-enjoy kayo sa Pilipinas. Ngumiti ang lalaki ng buong puso at umalis. Hindi nag-iwan ng pangalan, hindi nag-iwan ng numero. Natulala kami. Totoo ba ito? Mahulog ang pitaka sa gitna ng isang kalye na may libu-libong tao at makalipas ang 30 minuto ay maibalik ng walang kulang na kahit ano. Ang probabilidad nito, makakalkula ba sa matematika? Noon, ngumiti ang pulis at sinabi, natakot kayo. Ano? Dito sa Pilipinas, kapag nawalan kayo ng pitaka, karamihan ng kaso, mahahanap. Maraming CCTV at mababait ang mga tao. Ngumiti ang pulis ng palakaibigan at tinapik ang balikat ni Tamar. Sa sandaling iyon, humagulgol si Tamar. Hindi dahil sa takot tulad ng dati, kundi dahil sa ginhawa at isang dambuhalang hindi maipaliwanag na damdamin na bumalot sa kanya. Ako at si Noam ay napaluha na rin. Nabuhay kami sa buong buhay namin sa likod ng mga pader. Pader na humaharang sa mga terorista, bakod na nagpoprotekta sa mga bahay, at ang pader ng pagdududa sa aming isipan. Itinuro sa amin na kailangang magduda sa iba para protektahan ang aming sarili. Ngunit dito, sinira ng Pilipinas ang lahat ng mga pader na iyon. Ang civic consciousness ng taong nakapulot ng pitaka, ang dedikasyon ng pulis sa isang dayuhang dalaga, at ang mainit na pusong nagsabing buti na lang nahanap. Paglabas namin sa istasyon ng pulis, tumingala ako sa langit. Ang langit ng Maynila ay asul pa rin, ang mga kalye ay masigla pa rin. Ang pulutong ng tao kanina na mukhang nakakatakot, ngayon ay iba na. Ang katotohanan na libo-libo sa kanila ay nagtitiwala sa isa't isa. Ang paniniwala na kahit mawalan ako ng isang bagay na mahalaga, may isang taong mag-iingat nito para sa akin. Sabi ni Tamar, habang nagpupunas ng luha, Yara, nagsisisi ako para sa aking ama. Bakit niya ako tinuruan na ang mundo ay isang gubat kung saan tanging ang malalakas lang ang mabubuhay? Ngunit ang mundong ito, maaaring hindi isang gubat. Maaaring isa itong hardin ng mga bulaklak tulad nito. Bakit hindi natin alam? Noong gabing iyon, bumalik kami sa aming silid sa hotel. Wala kaming imik, magkakahawak kamay lamang at nakatulog. Ang itinuro sa amin ng Pilipinas ay hindi kaligtasan. Ito ay ang paggalang sa sangkatauhan. Ngayon, isang araw na lang ang natitira bago matapos ang aming biyahe. Malapit na ang oras ng pag-uwi, ngunit ayaw kong bumalik. Hindi ko matagalan ang katotohanan na kailangan kong magising mula sa kamangha-manghang mundong ito at bumalik sa isang kulay abo na realidad. Kaya, sa huling araw, nagpasya akong gawin ang isang bagay na ikagugulat ng lahat. Dumating ang umaga ng huling araw ng aming biyahe. Ang lobby ng hotel ay nababalot ng isang mabigat na katahimikan. Ang pananabik ng unang araw ay nawala na at tanging ang lungkot ng pamamaalam ang nananaig sa hangin. Inayos namin ang aming mga bagahe at nagtipon sa lobby. 11:00, kailangan na naming sumakay sa bus papuntang airport. Sinimulang i-check ni Ginang Galia ang attendance. 1, 2, 3. Nanigas ang mukha ng aming guro. Teka, nasaan si Yara? Nagtinginan ang aking mga kaibigan.
Natatarantang sabi ni Tamar, sabi niya kanina mauuna na siyang bumaba. Baka nag-CR lang. Ngunit 10 minuto, 20 minuto ang lumipas at hindi ako lumitaw. Tinawagan ng guro ang aking cellphone. The number you have dialed is currently unavailable. Ang lobby ng hotel ay biglang naging isang magulong eksena. Emergency. Tawagan ang security ng hotel. Kontakin ang embahada. Nanginginig ang boses ni Ginang Galia. Isang estudyanteng Israeli ang nawawala. Ito ay hindi isang simpleng kaso ng pagtakas sa bahay, kundi isang seryosong sitwasyon na maaaring may kinalaman sa kidnapping o terorismo. Sa isip ng aming guro, tiyak na lumitaw ang mga pinakamasamang senaryo, mga espiya, mga internasyonal na sindikato. Ngunit sa sandaling iyon, wala ako sa lobby ng hotel. Nasa isang ganap na ibang lugar ako sa isang malaking bookstore sa Makati. Paggising ko noong umagang iyon, nakaramdam ako ng hindi mapigilang uhaw. Hindi ako maaaring bumalik ng ganito. Gusto kong kahit paano ay maimpake ang kapayapaan, ang hangin at ang kabutihan ng mga tao sa bansang ito at dalhin sa aking maleta. Kaya mag-isa akong lumabas. Nag-iwan ako ng isang sulat para sa aking mga kaibigan, ngunit hindi ko alam na aksidenteng naitapon ito ng housekeeping staff. Ang pinuntahan ko ay isang dambuhalang bookstore. Pagpasok ko pa lang, nabighani na ako. Walang katapusang mga estante, milyon-milyong libro, at ang pinaka-nakakagulat ay ang mga tao. Mga batang nakaupo sa sahig at nagbabasa, mga office worker na nakatayo at nagbabasa ng magasin, mga matatandang may salamin na nagbabasa ng mga librong pangkasaysayan. Ang mga bookstore sa Israel ay hindi tahimik. Kami ay isang lahi na mahilig makipagdebate. Kaya, kahit sa bookstore ay maingay, at ang mga espasyo sa ilalim ng lupa na maraming tao ay palaging nagbibigay sa amin ng kaba. Nagpapaalala ito sa amin ng mga bomb shelter. Ngunit dito, ito ay isang dambuhalang shelter ng kaalaman. Sa halip na tunog ng baril o sirena, tanging ang kaluskos ng mga pahina ng libro. Mga taong may payapang mukha na lumalangoy sa karagatan ng kaalaman. Pumunta ako sa section ng mga libro para sa pag-aaral ng Filipino. Filipino for Beginners, Kasaysayan ng Pilipinas. Ang buhay ni Jose Rizal, kinuha ko ang lahat ng librong maaari kong makuha. Kailangan kong mag-aral. Kailangan kong alamin kung paano naging ganito kalakas ang bansang ito. Paano nila naprotektahan ang kanilang mga tao nang walang baril. Sa pagbuklat ng bawat pahina, napaiyak ako. Nabasa ko ang tungkol sa kodigo ni Kalantiaw na nilikha para sa mga tao. Isang batas na hindi nakabatay sa karahasan kundi sa mga salita. Isang leader na nagmamahal sa kanyang mga tao, hindi sa pamamagitan ng espada kundi sa pamamagitan ng panulat. Ang aking ama ay isang general. Palagi siyang nag-iisip kung paano pupuksain ang kaaway, paano poprotektahan ang bansa. Ngunit ang mga leader ng bansang ito ay nag-isip kung paano mabubuhay ng maayos ang kanilang mga tao. Hindi ko namalayan ang oras. Hindi ko alam na naubos na ang baterya ng aking telepono. Nakaupo lang ako sa sahig, sinusulat ang mga letra ng alpabetong Filipino gamit ang aking mga daliri at nangangako sa aking sarili. Babalik ako. Tiyak na babalik ako para pag-aralan ang dakilang wikang ito. Noon, may humawak ng mahigpit sa aking balikat. Yara, tumingala ako at nakita ko si Ginang Galia at ilang mga pulis na pawis na pawis. Namumula ang mga mata ng aming guro. Anong ginagawa mo dito? Alam mo bang nag-alala ang lahat? Niyakap ako ng mahigpit ng aming guro at humagulgol. Akala ko ay papagalitan niya ako, ngunit napaiyak siya dahil sa ginhawa. Patawad, akala ko nawala na kita. Patawarin mo ako. Nagtinginan ang mga tao sa paligid. Inayos ng pulis ang sitwasyon. Mabuti at ligtas ka. Nahanap ka namin gamit ang iyong location beacon. Itinuro ko ang tumpok ng mga libro sa aking tabi at humikbi. Patawad po, Ginang. Hindi ko po sinasadyang tumakas. Gusto ko lang pong dalhin ang mga ito. Gusto kong dalhin ang Pilipinas. Sa aking kandungan ay ang librong Filipino for Beginners at Kasaysayan ng Pilipinas. Tiningnan ng guro ang mga libro, pinunasan ang kanyang luha at tinulungan akong tumayo. Tara na, mahuhuli na tayo sa flight. Ang mga librong ito, bibilhin ko para sa iyo. Dinala kami sa hotel ng sasakyan ng pulis.
Ang aking mga kaibigan, nang makita ako, ay sinuntok ako sa likod at pinagalitan ako at sa huli, nagyakapan kaming lahat at umiyak. Sumakay kami sa bus, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang Luneta Park at ang Rizal Monument ay papalayo na. Sa bus papuntang airport, tahimik ang lahat. Tiyak na iisa lang ang iniisip ng lahat. Ayaw kong umalis. Umupo sa tabi ko si Ginang Galia at marahang nagtanong, "Yara, ano ba ang isinulat mo ng buong atensyon sa bookstore?" Ang liham na iyon ay nakasuksok sa pagitan ng mga pahina ng libro. Kinuha ko mula sa aking bulsa ang isang lukot na papel. Ang liham na isinulat ko habang nakaupo sa sahig ng bookstore. Ang tatanggap ay ang aking ama, isang general ng Israel Defense Forces. "Ginang, pwede ko po bang basahin ang liham na ito? Gusto ko pong marinig din ng aking mga kaibigan." Tumango ang guro. Nanginginig kong binuksan ang liham. Hindi ito isang simpleng travelogue. Ito ay isang deklarasyon na nagbago sa 6 taon ng aking buhay at magbabago sa buong buhay ko pagkatapos nito. Sa bus papuntang airport, nanginginig ang aking kamay na may hawak na mikropono. Nakatuon sa akin ang mga mata ng aking mga kaibigan. Huminga ako ng malalim at sinimulang basahin ang liham. "Mahal kong Itay, si Yara po ito. Papunta na po kami ngayon sa Naiya." Sa loob ng 4 na oras, muli naming maririnig ang tunog ng sirena sa Tel Aviv. Naaalala mo po ba? Noong paalis ako, sinabi ninyo na ang Pilipinas ay isang mapanganib na bansa puno ng mga labi ng digmaan. Isang bansang sawimpalad tulad natin. Itay, patawad po. Mali ang inyong impormasyon. Iba ang lugar na ito sa atin. Nagtatayo tayo ng mga pader para mabuhay. Sila, nagbubukas ng mga pinto para mabuhay ng magkakasama. Hawak natin ay baril para labanan ang kaaway. Sila, inilahad ang kanilang kamay para makipagkaibigan. Nakakita po ako ng mga himala dito. Isang babaeng naglalakad mag-isa ng 2:00 ng umaga na walang nangyari. Isang batang kusang nagbabayad sa isang tindahan na walang bantay. Mga taong nagbibigay ng upuan sa buntis sa tren. Palagi ninyong sinasabi na ang kapayapaan ay dapat protektahan ng lakas. Tanging isang malakas na hukbo ang makapagbibigay ng kapayapaan. Opo, tama po iyon. Alam ko pong nagtatrabaho kayo ng husto. Nagpupuyat para protektahan kami. Lubos ko po kayong iginagalang. Ngunit Itay, ang kapayapaan na nakita ko sa Pilipinas ay medyo naiiba. Ang kapayapaan dito ay hindi protektado ng militar, kundi ng tiwala. Ang tiwala na hindi ka sasaktan ng ibang tao. Ang tiwala na kapag nadapa ka, may tutulong sa iyo. Ang tiwalang iyon ay mas malakas pa kaysa sa libu-libong tangke na nagpoprotekta sa lipunang ito. Itay, sa unang pagkakataon, naramdaman kong nakahinga ako ng walang gas mask. Ang tensyon na nakapatong sa aking mga balikat ay nawala at napalitan ito ng kalayaan. Hindi ko alam na ang pagiging isang ordinaryong 18 taong gulang na kumakain ng adobo, nagme-makeup at nagbabasa ng libro ay ganito kasaya. Itay, mayroon po akong isang hiling. Pakiusap. Payagan ninyo akong bumalik sa Pilipinas. Hindi para tumakas. Gusto ko pong matuto. Matuto kung paano nila itinayo ang isang sibilisadong bansa mula sa abo ng digmaan at krisis. Matuto kung paano sila naghahasik ng pagmamahal. Sa halip na puot, gusto kong matutunan ang mga sikretong iyon para gawing katulad ng Pilipinas ang ating Israel. Isang bansa kung saan ang ating mga anak ay hindi na manginginig dahil sa tunog ng sirena, kaya nakapagdesisyon na po ako. Mag-aaral po ako sa Pilipinas. Hawak ko ay libro sa halip na baril. Pupunta ako sa library sa halip na bomb shelter. Ang iyong anak, Yara, mula sa Maynila. Nang matapos akong magbasa, ang buong bus ay puno na ng luha. Si Noam, si Tamar, kahit si Ginang Galia na laging malakas ay humahagulgol. Hindi iyon mga luha ng kalungkutan, iyon ay mga luha ng pag-asa na umaapaw. Dahil natagpuan namin ang daan na dapat naming tahakin, kinuha ni Ginang Galia ang mikropono, nanginginig ang kanyang boses. Yara at mga estudyante, patawad. Ang mundong itinuro sa inyo ng mga matatanda ay masyadong makitid. Ang inyong nakita ay ang katotohanan. Ang Pilipinas ay maaaring ang sagot pagbalik natin. Susulat ako ng isang ulat sa Ministry ng Edukasyon. Ipinapangako ko na gagawin ko ang lahat.
para makita rin ng mga susunod na henerasyon ang himalang inyong nakita. Woo! Pumalakpak at sumigaw ang aking mga kaibigan. Tumingin kami sa labas ng bintana, ang paglubog ng araw sa highway. Ang langit ng Pilipinas ay kulay pula na parang nagpapaalam sa amin. Paalam, magkikita tayo muli. Nang makarating kami sa airport at papunta na sa passport control, ang pakiramdam ay kabaligtaran ng pagdating. Sa pagdating, may takot. Papunta ba ako sa impyerno? Sa pag-alis, pakiramdam ko'y pinalalayas ako mula sa paraiso. Ngunit magaan ang aking mga hakbang dahil sa aking maleta ay may mga librong Filipino at sa aking puso ay may isang pangarap. Sumakay ako sa eroplano at umupo. Sa labas ng bintana, ang mga ilaw ng runway ay kumikinang na parang kumikindat sa amin. Ipinatong ko ang aking kamay sa bintana at bumulong, "Paalam, Pilipinas. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong mangarap muli." Malakas na lumipad ang eroplano. Ang maningning na tanawin ng Maynila sa gabi ay unti-unting lumalayo, ngunit ang liwanag na iyon ay naging isang parola na hindi kailanman mamamatay sa aking puso. Ang aming biyahe ay natapos na, ngunit ang tunay na kwento ay nagsisimula pa lamang. Ang kwento ng mga pagbabagong idudulot ng 20 dalagang ito, pagbalik sa Israel at kung paano magkakatotoo ang pangarap ni Yara. Ang eroplano ay lumipad mula sa Anaya, naglakbay ng maraming oras at lumapag sa Ben Gurion Airport sa Tel Aviv. Ang pamilyar na tanawin sa labas ng bintana ang tuyong lupa, kulay kape, mga missile launcher sa lahat ng dako, at mga sundalong may dalang rifle na nagpapatrolya. Isang linggo pa lang ang nakalipas, normal ang tanawing ito, ngayon ay tila kakaiba at masakit. Bumukas ang pinto palabas ng arrival area. Naghihintay ang mga magulang, ang aking ama, na naka-uniformeng pangmilitar, ay nakatayo sa unahan. Itinabi ko ang aking maleta, tumakbo, at niyakap siya ng mahigpit. Itay, niyakap ako ng mahigpit ng aking ama. Ang amoy ng pulbura at pawis sa kanyang uniforme. Ito ang aming realidad. Nakauwi ka na. Walang nakakatakot na nangyari, hindi ba? Sa tanong ng aking ama, umiling ako at kinuha ang lukot na liham mula sa aking bulsa at ibinigay sa kanya. Itay, basahin po ninyo. Ito po ang sagot ko. Sa sasakyan pa uwi, binasa ng aking ama ang aking liham. Sa bawat linyang lumilipas, ang kanyang matigas na ekspresyon ay unti-unting lumalambot. At sa huling pangungusap, kung saan isinulat ko na gusto kong humawak ng libro sa halip na baril, tumingin ang aking ama sa labas ng bintana. Sa rearview mirror, nakita ko ang pamumula ng sulok ng kanyang mga mata. Oo, marahil tama ka. Marahil ay nagkamali tayo. Iyon ang unang mahinang pag-amin na lumabas sa bibig ng aking ama na nabuhay sa buong buhay niya bilang isang matatag na sundalo. Pagka-uwi, hindi kami nanahimik. Si Tamar, Noam at ako ay ginawang isang dokumentaryo, ang mga video na aming kinunan. Ang pamagat nito, ang tunay na kapayapaan, nakita namin ang Pilipinas. Naglalaman ang video ng mga eksena sa mga kalye ng Maynila ng 2:00 ng umaga, ang tapat na bata sa honesty store, ang priority seat para sa buntis sa tren, at ang ngiti ng matandang lalaking aming nakilala. In-upload namin ang video sa YouTube at Facebook. Sumabog ang reaksyon. Tumaas ng husto ang view sa buong Israel, 100,000, 500,000, at pagkatapos ay 1,000,000 views. Ang mga komento ay puno ng pagkabigla at pagpuna sa sarili. Totoo ba talagang may ganitong mundo? Hindi ba ito isang movie set? Sa ating pagpupumilit na mabuhay, nakalimutan natin ang dignidad ng tao. Ang Pilipinas dapat ang ating kinabukasan. Ang pagkalat ng video ay lumampas pa sa aming paaralan at yumanig maging sa mundo ng politika. Ang mga magulang ng Harel International School, mga ministro at mambabatas ay napanood ang video. Isang araw, bumisita ang ministro ng edukasyon ng Israel sa aming paaralan nang walang abiso. Gusto kong makilala ang mga estudyanteng pumunta sa Pilipinas at si Ginang Galia. Sa pulong sa opisina ng punong guro, kinakabahan kaming nakaupo, ngunit matatag si Ginang Galia. Ipinakita niya ang mga aklat-aralin, mga larawan ng tanghalian sa paaralan, at mga video ng mga mag-aaral na naglilinis na dinala niya mula sa Pilipinas at nagpresenta ng may buong sigasig. Ginoong Ministro,
Tinuturuan lang natin ang mga bata ng matematika at agham, ngunit hindi natin sila tinuturuan kung paano mamuhay ng magkakasama. Ang mga bata sa Pilipinas ay naglilinis ng kanilang sariling mga silid-aralan. Natututo sila mula sa murang edad na ang pag-aalaga sa iba ay sa huli pagprotekta rin sa sarili. Iyon ang sikreto na nagtulak sa Pilipinas na maging isa sa pinakamabilis umunlad na bansa sa mundo kahit walang likas na yaman. Bumuntong hininga ang ministro at tumango. Nakakagulat. Nakatuon lang tayo sa edukasyon ng mga elitista habang sila ay naghuhubog ng tao. Pagkatapos ng araw na iyon, isang maliit na revolusyon ang naganap sa aming paaralan. Idineklara ang Philippines Week. Sinubukan ang pagkaing Pilipino sa tanghalian at isang student council ang binuo para sa paglilinis ng mga silid-aralan. Noong una, may mga reklamo, ngunit di nagtagal na pagtanto ng mga bata na ang paglilinis ng espasyong kanilang ginagamit ay isang bagay na maipagmamalaki. Ang klase sa wikang Filipino ay biglang dumami ang nag-enroll at kinailangang magbukas ng 3 pang klase. Magandang umaga. Ang mga pagbating Filipino na may tonong Hebrew ay umalingaw-ngaw sa mga pasilyo. At ako, si Yara, ay may bagong determinasyon. 7 araw sa Pilipinas ang nagbago ng aking buhay. Nagsimula akong mag-aral ng Filipino gabi-gabi. Pinag-aralan ko ng malalim ang mga librong pangkasaysayan ng Pilipinas. Inalagaan ko ang isang pangarap. Isang araw, mag-aaral ako sa Pilipinas. Tiningnan ng aking ama ang mga librong Filipino sa aking mesa at sinabi, "Yara, umalis ka, pumunta ka at matuto. Alamin mo kung paano nila nalampasan ang lagim ng digmaan at nilikha ang kapayapaan. At pagkatapos, bumalik ka at baguhin mo ang ating Israel. Narito ako na may hawak na baril para protektahan ka, habang ikaw ay naroon na may hawak na panulat para iguhit ang ating kinabukasan." Itay, niyakap ko siya ng mahigpit at humagulgol. Hindi iyon mga luha ng pamamaalam, kundi mga luha ng isang bagong simula. Ngayon, alam ko na isang araw, muli akong tatayo sa NAIA. Pagdating ng araw na iyon, dadaan ako sa E-Gate at hihinga ng malalim. Nakauwi na ako. Hindi ko namamalayan na mabibigkas ko ang mga salitang iyon sa Filipino. Ang aking pangalawang tahanan, ang bansang nagbigay sa akin ng pagkakataong huminga muli. Bilang paghahanda sa araw na iyon, muli kong binuksan ngayon ang aking diksyonaryong Filipino at kinopya ang alpabeto, nangangako sa sarili na itatanim ang binhi ng himala na ipinakita sa akin ng Pilipinas, dito mismo sa Tel Aviv. At ganoon nagsimula ang pag-ibig ni Yara, ang anak ng isang general ng Israel, para sa Pilipinas. Ang maliit na bolang inihagis ng isang dalaga ay magiging isang dambuhalang tulay na magkokonekta sa kinabukasan ng dalawang bansa. Ano sa tingin mo? Masyado na tayong nasanay kaya nakalimutan na natin kung gaano kalaking biyaya ang makapaglakad sa kalye sa gabi. Kung gaano kadakilang civic consciousness ang maiwan ng iyong gamit sa isang cafe nang walang takot na mawala. Para sa mga elitista ng Israel na nabubuhay sa takot ng digmaan, ang Pilipinas ay tunay na isang paraiso sa lupa. Ang isang ordinaryong araw para sa atin ay nag-aalab na pangarap para sa iba. Sumakay ka ba ng bus papasok sa trabaho ngayon? Nakipagkuwentuhan ka ba sa iyong mga kaibigan hanggang gabi? Kung oo, nabubuhay ka na sa isang mahiwagang buhay. Kung ang kuwentong ito ay umantig sa iyong puso, ibahagi mo ito ng malawakan upang ang ating pagmamalaki ay mas lumaganap pa. Sa huli, bilang pagpapasalamat sa ligtas na Pilipinas na ating tinatamasa, isulat sa comment section, "Salamat, Pilipinas." Bawat komento mo ay makakatulong sa pagbuo ng isang mas dakilang Pilipinas. Ang pag-subscribe at pag-like ay pagmamahal. Babalik ako na may mas maraming nakakaantig na kwento tungkol sa Pilipinas. Salamat sa pakikinig.